Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3611 mali. Hindi talaga alam ni Yefan kung may nakakita ba sa ilog na ito bago siya. Dahil sa walang kapantay na pananaw ni Yefan, ang ilog ng kaguluhang ito na nag-uugnay sa dalawang mundo ng yin at yang ay talagang hindi masyadong nakatago. Ito ay parang light strip na kumikislap on at off, at isang TV snowflake screen na nawawala ng signal. Ang itim at puti ay patuloy na nagsalitan, na dumadaloy ng mabagal. Speaking of which, ang TV snowflake screen daw ay may kaugnayan sa radiation sa panahon ng pagsilang ng universe. Tiningnan ito ni Yefan, ang magulong ilog na ito ay talagang kahawig ng isang snowflake screen. Ngunit ang kamanghamanghang bagay ay kung hindi gagamitin ni Yefan ang pananaw ni Wushuang, hindi niya ito makikita. Kahit na alam niyang nasa unahan ng ilog ng kaguluhan, hanggat hindi ito nakikita ni Yefan, hindi siya papasok sa ilog kapag dumaan siya doon. Nandyan lang palagi, nakikita mo man o hindi. Tingnan mo, totoo. Kung hindi mo nakikita, ito ay isang alamat lamang. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ito ay katulad ng pagtingin sa iba't ibang mga eroplano sa pamamagitan ng paglilinang. Bago pumasok si Yefan sa kaharian ng mga tunay na Diyos, hindi niya makita ang simula. Para rin itong mga multo at Diyos sa mata ng mga mortal. Kung naniniwala ka dito, mayroon ka nito, at kung hindi ka naniniwala dito, wala ka nito. Sa ganitong paraan, ang pagpasok sa ilog ng kaguluhan ay isa ring kaharian. Sa ilalim ng mata ng impyerno, nakatayo si Yefan hindi kalayuan sa ilog, nakakunot ang kanyang mga kilay. Napagtanto niya na ang kanyang kaharian ay hindi karapat-dapat na makita, lalo pa ang pagpasok sa ilog. Dahil sa lubos na prioridad ni Wushuang, nabigyan ito ng pagkakataong mag-espiya sa ilog na ito ng maaga. Sa madaling salita, nanloko siya at binasa ng maaga ang sagot, ngunit hindi niya alam kung ano mismo ang ibig sabihin ng tanong. Nangangahulugan din ito na kung siya ay sapilitang pumasok, hindi maiiwasang makaharap siya sa mga hindi inaasahang banta. Kung papatayin siya kaagad, hindi alam ni Yefan. Ang pagbabalik ay imposible. Ang tanging magagawa niya ay gawin ang kanyang makakaya. Sa buong katawan niya, maliban sa Yantian Ring at Sword God Ring, isang Taichu lang ang dala ni Yefan. Dahil hindi sigurado si Yefan kung kaya ng Sword God Ring ang lakas ng ilog. Kahit na ito ay nilikha ng Dragon Emperor para kay Long Wu, maaaring hindi niya naisip na ipadala ito sa magulong stock solution. Upang maiwasang mawala kasama ang singsing sa simula, maaari lamang itong hawakan ni Yefan sa kanyang kamay. Tungkol sa Yantian Ring, si Yefan ay maaari lamang magdasal, si Lord Shu ay makapagbibigay ng kaunting lakas, at dapat niyang pangalagaan ang mga buhay na nilalang sa loob. Bilang karagdagan, lumunok din si Yefan ng 3 Jiu Zuan Beikao pills sa kanyang katawan matapos itong balutin ng Sword Intent. Kapag kailangan niyang kumain ng isa, hindi na niya kailangang ilabas ito, inaalis lang niya ang shell ng Sword Intent sa kanyang katawan at tinutunaw ang kapangyarihang panggamot. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang madilim na enerhiya sa underworld ay sobrang natural. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagpupunas na siya ng hindi matinag na ningning. Ang 5 tiklop na estado ng pagkawatak-watek, ang 3 tiklop na espada na layunin ng pagkawatak-watek. Kaluluwa ng dragon, lahat ng primordial na espiritu, ang mga maaaring magwatak-watak ay nagkawatak-watek. Emperor Dragon Sword Sovereign, Crazy Dragon Blood Chi, Dragon Blood Battle Armor. Hindi ito sapat, naglagay si Yefan ng isa pang layer ng Inkstone Ice Armor sa kanyang sarili. Dahil ito ay nasa underworld kung saan ang dark energy ay walang katapusan na makapangyarihan, ang kapal ng Inkstone Ice Armor ay higit sa anumang panahon. Nagkaroon lang ng isang grupo ng mga ghost beast na galit na sumugod mula sa gilid, papalapit pa lang sa hanay ng 12-dosenang milya, sila ay direktang naduroj at naduroj ng pamimilit na inilabas ni Yefan sa oras na ito. Hinuyam ni Yefan ang simula ng oras, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng itim na gintong apoy, nagiging itim na liwanag, diretso sa ilog ng kaguluhan. Gatlang M. Pagkapasok ni Yefan, naramdaman niya na parang pumasok siya sa concentrated sulfuric acid. Ang body protection sword intent na inilabas ng kanyang sarili ay nasira sa isang iglap. Kahit na ang Inkstone Ice Armor ay nakikitang nawawala sa mata. Ang bilis niyang naglabas ng kanyang sword intent ay sadyang hindi nakasabay sa bilis ng pagkatunaw ng magulong likido. Dahil dito nawala ang katawan ni Yefan sa isang iglap. Walang magawang pinanood ni Yefan ang pagkawala ng kanyang balat, at atubiling tumingin kay Taichu at sa dalawang singsing. Oo naman, walang problema sa simula, at ang singsing ay tila ligtas at maayos sa kasalukuyan. Kaya lang hindi makapagtago si Yefan sa ring ngayon. Ang daloy ng orihinal na likido dito ay puno ng mga variable, at anumang undercurrent ay puno ng lahat ng puwersa tulad ng espasyo at oras. Ang pinakasimpleng halimbawa ay kakapasok lang ni Yefan mula sa underworld, ngunit hindi na siya makahanap ng lugar na makapasok. Ang River of Chaos ay isang independent at patuloy na nagbabagong mundo, kung saan ka pumapasok ay hindi nangangahulugan na maaari kang lumabas. Ang mga pagbabago nito ay hindi regular at tunay na magulo.
Ang maliit na singsing ay naiwan sa sarili nitong mga aparato, at walang ideya kung saan ito pupunta sa isang iglap. Kapag naligaw na siya sa magulong orihinal na likido, mas magiging malayo pa ang paglabas niya. Sa kabutihang palad, nakikita ni Yefan ang tinatayang proporsyon ng enerhiya ng yin at yang sa pamamagitan ng wuswang. Kahit na ito ay isang napakaliit na pagkakaiba, may mga bakas na maingat na sundin. Sa paghahanap ng direksyon na may mas maraming enerhiyang yang, ito ay dapat na direksyon pabalik sa araw. Dang! Kahit na makahanap ka ng paraan palabas, hindi ka makakalangoy. Si Yefan ay nababalisa, at nakita na ang mga buto sa maraming bahagi ng kanyang kinaagnasan na katawan, na parabang siya ay nakagat ng isang mabangis na hayop. Pero hindi na mahalaga sa kanya ang ganitong sakit, kaya niya itong tiisin. Ang pag-iisip pa lang na may mahabang paglalakbay pa lang ay nawala na siya ng pag-asa. Gaano katagal ito? Sa layo, tinatayang kahit si Ming Quan ay kakaalis pa lang. Masyado ka na bang miserable? Sa simula, lumipad ako pababa, ngunit ito ay 12-12 ng mga araw. Ang ganitong uri ng espasyo ay ganap na kalat, at ang mga kasanayan sa espasyo ay hindi rin gumagana. Bilang karagdagan sa patuloy na pag-ubos ng sarili niyang lakas, ginamit ni Yefan ang kanyang sword intent para mabuhay, na parabang naghihintay siyang mamatay. Kung hindi dahil sa Emperor level na sword intent, ang anumang iba pang sword intent ay tapos na. Gayunpaman, si Yefan ay walang kahit kaunting ideya na huminto. Patuloy siyang lumilipad sa direksyon ng araw, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpumilit. Nang makitang hindi na makahawak ang kanyang katawan, at hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang sword intent at recovery, kinailangan ni Yefan na uminom ng 9 profound pill. Ang elixir na Nagel iligtas buhay ng Yan Emperor ay talagang kabalbalan. Naramdaman ni Yefan na parang binago ang kanyang buong katawan, at ang kanyang sobrang espiritual na enerhiya ay naibalik ang 70% ng kanyang estado. Ang mga buto ay lumalaki ng kalamnan, ang kaluluwa ay puno ng enerhiya. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Pagkatapos lumipad ng kasing tagal ng dati, si Yefan ay nahulog muli sa isang semi-disabled na estado hindi pa nagtagal. Si Yefan mismo ay sinasaktan ng elixir. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, kung gaano ito kapaki-pakinabang. Ito ay talagang, swimming, dito at ito ay nawala. Boy, kung gagamitin mo ang medicinal pill na tulad nito, naghihintay kang mamatay. Biglaan. Ang boses ni Gao ay lumitaw sa isip ni Yefan. Kung gayon, ano ang magagawa ko? Kung hindi ko ito kakainin, patay ako. Bilang. Pagkabalik niya, may nakita na namang kakaiba si Yefan. Hindi tama iyan. Paano mo maipapadala ang boses sa akin? Nakulong si Gao sa Yantian Ring, kahit na may nakikita siyang pagbabago sa labas, hindi niya ito nakakausap. Ngunit bago ito naisip ni Yefan, lumitaw ang isang eksena na mas ikinagulat niya. Ang itim na dragon na kaliski sa kanyang buong katawan, tulad ng isang demonyong dragon sa simula ng panahon na may suot na mabibigat na baluti, ay lumitaw sa itaas ng ulo nito. Bagaman lumiit ito ng daan-daang beses, isa pa rin itong malaking katawan ng dragon, na dumadaloy sa mga patong-patong ng agos. Bagamat ang orihinal na magulong likido ay unti-unting nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkaagnas sa kaliskis ng dragon, ang bilis ay malinaw na mas mabagal. Sa tulong ng katawan ng dragon, nalabanan ang karamihan sa orihinal na likido, at maaaring makapasok si Yefan sa isang medyo ligtas na lugar. Biglang nabawasan ang pressure ni Yefan. Sa sandaling ito, bumaba ang ulo ng dragon, at tumingin si Gao kay Yefan na may isang pares ng mga mata na puno ng kahulugan. Kabanata 3612 isang pilak na lining. Natigilan si Yefan. Pwede ka bang lumabas? Ito ay isang sorpresa. Nagbiro si Gao, sa iyong maliit na katalinuhan, kung maaari mong ikulong ang haring ito, kung gayon ang haring ito ay hindi na mabubuhay ngayon. Nagkunwari kang ikinulong ko ng kusa, okay. Naghahanap ng pagkakataong makatakas mula sa underworld. Nanlumo si Yefan, siya ba ang pinaglalaruan? Oo naman, ito ay skimming. Hindi naman. Walang pakialam na sinabi ni Gao, nakulong mo ang haring ito, ngunit hindi mo dapat hayaang makita ng haring ito si Bai Chenluo. Biglang naintindihan ni Yefan. Natutunan mo mula kay Chenluo ang paraan ng paggawa ng Heavenly Ring. Naiinis si Yefan, bakit hindi niya ito naisip? Hanggat si Bai Chenluo ay may kontrol sa isip, maaari niyang hingin ang password. Anak, ang haring ito ay hindi natatakot na sabihin sa iyo na kung maglakas loob kang makipaglaro sa haring ito, lalamunan ka ng haring ito upang maibsan ang puot sa iyong puso. Ito lang. Pinapanood kang umiinom at gumagawa ng iba pang mga bagay sa dulo, ang haring ito ay tinatrato kayong lahat. Ang ginawa mo ay nagbigay lamang sa iyo ng isang kislap ng pag-asa. Kahit na sa tingin ko ito ay medyo kakaiba, ngunit marahil. Maaari mo talagang gawing katotohanan ang iyong malalaking salita. Kapag sinabi mong gusto mong bumalik sa araw mula sa ilog ng kaguluhan, ang haring ito ay nag-iisa. Napagpasyahan kung hindi ka papatayin pansamantala, ngunit upang samahan ka sandali. Si Yefan ay nasa isang masalimuot na kalagayan, napakagandang Prinsipe Gao. Anong di mapapatay na dragon sa simula pa lang? Kung ikukumpara sa matandang halimaw na ito, mas malambing nga siya.
Senior Gao, seryosong tawag ni Yefan, sigurado ka bang makakalabas ka? Hindi. Napangiti si Yefan, gusto mo bang maging napakasimple? Boy, ang dahilan kung bakit maaaring pansamantalang harangan ka ng haring ito ay dahil ang Juyuan ay kinaagnasan ni Yin Shi sa mahabang panahon. Ang ilog ng kaguluhan, malapit sa underworld, at maging ang malaking bahagi sa dulo ng underworld, ay talagang mas Yin. Ang aking sinaunang pamilya ng dragon ay mas madaling ibagay sa kapangyarihan ng Yin, kaya medyo ligtas ito. Ngunit habang lumalapit ka, habang papalapit ang mundo, mas magiging mahirap para sa pisikal na katawan ng haring ito na makayanan ang kapangyarihan doon. At saka, natatakot ako na bago ang panahong iyon, ang haring ito ay mahirap suportahan, pagkatapos ng lahat, ito ay kumonsumo ng labis ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang aming bilis ay masyadong mabagal ngayon. Kahit anong pilit mo, kung gumugugol ka ng 10 o kahit na daan-daang araw sa ilog ng kaguluhan. Walang paraan para mabuhay. Mabigat ang puso ni Yefan, hindi niya alam na masyadong mabagal ang pag-unlad ngayon. Kahit na makipagtulungan siya kay Gao at humalili sa pag-akyat sa agos, huli na para makabawi. Ngunit dito ay hindi hangin, napapalibutan ng mataas na konsentrasyon magulong likido, ang kanyang espada layunin, ang kapangyarihan ng hangin, at iba pa, ay hindi maaaring lumipad sa mataas na bilis. Senyor, dahil sinabi mo yan, dapat may paraan para gawin ito, di ba? May paraan, depende kung kakayanin mo. Kung makakamit mo ito, maaaring may pagkakataon sa buhay. Kahit na ito ay isa sa bilyong posibilidad, walang pagpipilian. Mataray na sabi ni Yefan. Namilog ang mga mata ni Gao. At sinabi niya, matatagpuan mo ang ilog ng chaos, ngunit dahil sa layunin ng espada ng iyong emperador. Nahanap ko na. Sapat na upang makita na ang iyong pananaw sa 5 magagandang bagay ay bihira sa sinaunang panahon. Alam kong nakapunta ka na sa Longqi, kaya't ang katawan ng sangkatauhan ay maihahambing sa asul na dragon, at muling inukit mo rin ang Longqi. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang natauhan si Yefan. Ibig mong sabihin, gusto mong maunawaan at gayahin ko ang orihinal na likidong chaos. Isang walang kapantay na kalaban, hindi ka matatalo kung matutunan mo ito, makahulugang sabi ni Gao. Mabilis na nag-isip si Yefan. Ang panukala ni Prince Gao ay medyo hindi makatotohanan, pagkatapos ng lahat, ito ay ganap na imposible para sa kanya na makabisado ang orihinal na likido ng kaguluhan sa napakaikling panahon. Ito ang orihinal na, hilaw na material, ng watay, at ang pagiging komplikado nito ay hindi maihahambing sa anumang enerhiya na nahawakan noon. Kahit na nasuri na ni Yefan ang hindi mabilang na mga enerhiya, napakalayo pa rin ito sa orihinal na likido ng kaguluhan. Gayunpaman, maliban sa kalsadang ito, tila walang ibang pagpipilian. Alam ko, kung gayon maaari ko lang hilingin sa mga nakatatanda na i-block ako sandali. Kung nais mong pag-aralan at matutunan ang orihinal na likido ng kaguluhan, tiyak na hindi mo ito magagawa. Kahit na nakayanan ni Yefan ang hirap, imposibleng makapag-concentrate siya. Sa makatuwid, kailangan niya si Gao upang tumulong sa pagbili ng oras. Ayon sa kasalukuyang estado, ang haring ito ay makakatulong sa iyo ng higit sa 7 araw. 7 araw. Sumimangot si Yefan, ang pagbibigay sa kanya ng 70 taon ay halos. Anak, hindi lang kailangan mong umangkop sa ilog ng kaguluhan, kundi humanap ka rin ng paraan. Magmadaling lumabas dito sa lalong madaling panahon. Bagaman hindi ako sigurado, kung maa-unblock mo ito sa simula, maaaring malaking tulong ito sa iyo. Sa simula, natigilan si Yefan, anong silbi ng espadang ito dito? Kung ma-unblock mo ito, natural na mauunawaan mo ang kahulugan ng haring ito. Hindi na nagsalita pa si Gao, lumaki siyang muli, at sinubukan ng kanyang makakaya na pigilan ang orihinal na likido ng chaos na masaktan si Yefan. Sinamantala ni Yefan ang sandali ng pahinga, nag-concentrate ng galit na galit, at nagsimulang pag-aralan ang magulong stock solution. Lumipas ang oras ng hindi ko namamalayan. Upang maging tumpak, sa ilog ng kaguluhan, ang oras ay naging ganap na magulo, at walang nakapirming bilis. Isang tao at isang dragon, ang tanging nakakaalam na ang bawat sandali ay isang malaking pagdurusa. Umaasa sa ibang elixir, patuloy na binabawi ni Yefan ang kanyang enerhiya. Niwala na siyang oras para mag-observe, marami ng bitik sa katawan ni Gao. Napakaraming enerhiya na hindi pa nakikita ni Yefan sa magulong likido, na lubos na lumampas sa kaalaman ni Yefan. Anak, halos 7 araw na, may nakikita ka ba? Medyo nababalisa na si Gao, at nasa dulo na rin siya ng kanyang pagbaril. At sa sandaling kailanganin nitong bumalik sa Yantian Ring, si Yefan ay katulad pa rin ng dati, nakatumbas ng paghihintay na mamatay. Natahimik si Yefan. Sa totoo lang, isa lang ang nakita niya. Ibig sabihin, sa orihinal na magulong likido, nagbabago ang yin at yang, na parang may patuloy na ginagawa at may namamatay. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay hindi lamang binubura ang buhay, ngunit talagang may malaking sigla. Ankh, EITR, Fountain of Life and Venom, ganyan ang dating. Parang, may ideya si Yefan at may planong sumugal. Isang itim na bowl ang apoy ang lumitaw sa kamay ni Yefan. Anong ginagawa mo sa King's Devil Dragon Essence Fragment? Nagulat si Prinsipe Gao.
Pero bago pa siya makapagsalita, nakakita siya ng nakakakilabot na eksena. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig at direktang nilunok si Long Yuan. Boy! Baliw ka ba? Nagmura si Prinsipe Gao. Malapit na siyang maubusan ng gasolina. Ngayon pinapalala niya ang sarili niya. Si Ye Fan ay talagang naging napakasakit, ngumisi, at pinahirapan. Naramdaman niya na sa sandaling pumasok ang Magic Dragon Essence sa katawan, ang kapangyarihan ng dugo ng dragon sa katawan ay baliw na lumalaban. Nagbanggaan ang dalawa, at ang dalawang enerhiya sa katawan ay nagpasimula ng digmaan. Gayunpaman, kahit na si Ye Fan ay nasa sakit, may nakakakumbinsi ng ngiti sa kanyang mukha. Tama, tama, tama. Natigilan si Prince Gao, na pagtanto na si Ye Fan ay hindi baliw, ngunit gumagawa ng pagsubok. Senior. Ang pagkalipol ng Demon Dragon Emperor at ang paglikha ng dragon ay parang kapangyarihan ng yin at yang sa magulong ilog na ito. Nakararanas sila ng pinagmulan at pagkawasak sa lahat ng oras, tulad ng dugo ng dragon at dugo ng dragon. Natigilan si Gao at sinabing, ibig mong sabihin, ang kapangyarihan ng kaguluhan na ito ay talagang magagamit upang maibalik. Oo, pero, medyo nagsasalita lang ito. Kung tutusin, hindi ko ito lubos na maunawaan. Tinansya ni Ye Fan na siya para siyang lumayo sa mga bundok at dagat ng apoy patungo sa paglalakad sa mga tinik at mainit na bato. Sa orihinal, walang duda na siya ay mamamatay, ngunit kung hahawakan ng maayos, siya ay matatakpan pa rin ng mga pasa. Ngunit, hanggat lumabas ka sa loob ng isang tiyak na oras, mayroon pa ring pagkakataong mabuhay. Hindi umimik si Ye Fan, at lumingon para makakuha ng direktang insight sa Primordial Dragon Essence sa kanyang katawan. Ang magulong stock solution sa labas ay masyadong komplikado, at nakakasagabal ito sa sobrang lakas. Tiningnan lang ni Ye Fan ang Magic Dragon Yuan, na orihinal na bahagi ng kapangyarihan ng kaguluhan, at ito ay mas dalisay, ang kapangyarihang kabaligtaran ng kapangyarihan ng dragon. Upang makakuha ng mga hinuha mula sa isang katotohanan, hanggat nauunawaan mo kung bakit magkasalungat ang dalawang puwersang ito, natural kang makakaangkop sa isang bahagi ng magulong solusyon sa stock. Sa oras na iyon, ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay magagawang paalang bisa ang ilan sa mga pinsala ng magulong stock solution sa totoong kahulugan. Higit pa rito, maaari itong mag-extract ng ilang nutrients para sa pagbawi sa sarili mula sa magulong stock solution. Totoo, wala siyang oras, at malamang na hindi niya talaga makikita ang lahat ng lakas, ngunit kahit isang bahagi nito, tama na. Ang hindi napansin ni Ye Fan sa kanyang sarili ay nang siya ay nagpupumilit na pag-aralan ang mga fragment ng Demon Dragon Essence, mayroong ilang mga banayad na pagbabago sa Taichu sa kanyang mga kamay. Isang bakas ng itim na mga labi, paminsan-minsan, nahuhulog sa ibabaw ng simula. Kabanata 3613 Manahimik ka. Unyon ng tao. Dumating na ang 3 araw na taya na napagkasunduan nina Xiao Ziner at Achu. Bagamat akala ng lahat ay biro lamang ito, lahat sila ay inilagay ang mga bagay sa kanilang mga kamay at sabay na nanood sa kompetisyong ito. Sa sandaling magsimula ang laban, si Xiao Ziner, tulad ng dati, ang nangibabaw sa eksena. Ang mga butil ng buhangin sa hangin ay sinindihan ng apoy ng Black Gold Phoenix, at si Xiao Ziner ay parang isang marahas na Black Gold Phoenix, na hinahabol si Achu. Bagamat umiiwas si Achu, hindi nakamamatay ang paminsan-minsang counterattack, ngunit alam ng lahat na naghihintay lang siya ng isang lore. Hey, Yuner, okay lang ba ang ate mo? Bakit ang labanan katulad noong isang araw? Hindi maiwasang magtanong ni Wu Yesho. Mahigpit na kinuyam ni Du Yuner ang kanyang damit sa magkabilang kamay at sobrang kinakabahan din siya. Nakalok si ate sa kwarto nitong nakaraang 3 araw. Hindi ko alam kung may ideya ba siya. Sa pagtingin sa labanang ito, hindi ako makapaniwala na laging matatalo si Ziner sa pangit na ito, na pabuntong hininga sining Zimo. Zimo, Candlelight, Ayer, nandito kayong lahat. Lumabas si Nayan Rujiao mula sa kusina sa likod at hindi maiwasang mapangiti, nandito ba ang lahat ng kapatid na babae para i-cheer si Ziner? Tama, kung patuloy na natatalo si Sister Ziner. Wala rin tayong liwanag sa mukha. Si Shilanyu ay nagmamadaling lumabas mula sa likuran, na humahajijek. Huwag mong inisin ang kapatid ko. Kung matalo ka, alis na tayo, kung hindi, wala siyang pakialam sa panlabas na anyo at hindi siya komportable sa kanyang puso, malungkot na sabi ni Du Yuner. Hindi napigilan ni Ayer ang umiyak, mga ate, bakit sa tingin ninyong lahat ay matatalo si Ziner? Sa tingin ko ay dumating si Ziner na handa. Ayer, hindi mo alam, ito ay ang parehong eksena ilang araw na nakalipas, Ziner si. Walang silbi na samantalahin ito, na Rujiao side. Naisip ito ni Ayer, sa tingin ko ay hindi. Sa sandaling ito, pinilit na ni Xiao Ziner si Achu sa isang bangin. Ang geology dito ay espesyal na pinalakas, at hindi maputol ni Achu ang buong bundok sa isang iglap. Hindi ka makakatakas. Hinabol ni Xiao Ziner ang tagumpay at naglabas ng libu-libong arrow ng apoy ng Phoenix, walang pinipiling pagbomba. Si Achu, gayunpaman, ay may panunuya sa gilid ng kanyang mga mata, tumuntong sa bangin gamit ang dalawang paa, at gamit ang kanyang lakas, tumaob siya.
Sa sandaling ilabas ang pares ng mahabang kutsilyo, si Acho ay naging isang itim na ilaw, at ang bilis ay biglang tumaas. Tapos na. Tahimik na nag-isip si Acho sa kanyang puso, hinamak ang malaki ang dibdib at walang utak na babaeng phoenix. Kahit na may time lag magic circle na makakatulong, aabutin ng hindi bababa sa ilang dekada para maabutan siya. Umaasa lamang sa mga ilang buwan na ito, isang hanggal na pangarap ang nais na makuha ang kutsilyong ito mula sa kanya. Biglaan. Sa harap ng dibdib ni Xiao Ziner, isang itim at gintong bowl ang apoy na may mahinang electric throbang ang lumipad palabas. Bagamat walang oras si Xiao Ziner para umiwas, ang bowl ang apoy na ito ay biglang sumabog sa ere. Mabilis na counterattack. Akala ni Acho ay nakakatawa, ngunit nalaman na may mali. Ito ba? Boom! Ang high-temperature furnace na parang itim at ginto ay sumabog kaagad. Isang itim na gintong sinag ang bumaril sa langit. Lunukan si Xiao Ziner at Acho nang magkasama. Huminga ng malalim ang lahat ng mga babae sa stand, ngunit hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyayari. Si Bai Wumang ay may malungkot na mukha, humirit ng hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay tumayo. Nang mawala ang apoy, si Xiao Ziner ay buong pagmamalaki na tumayo sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, si Acho ay sapilitang tinamaan ng shockwave kanina lamang at tumama sa bundok, na medyo nahihiya. Paghuhukom. Si ate nanalo. Si ate nanalo. Masayang tumalon si Du Yuner, mas masaya pa kaysa sa pagkapanalo niya. Anong problema? Anong ginawa ni Ziner? Ang mga babae ay naguguluhan. Si Ziner ay nagtatago ng napakataas na konsentrasyon ng Fengyan energy sa kanyang katawan ngayon. Sa tingin ko ay hinihintay lang niya ito. Nakita na ni Ayer ang ilang mga pahiwatig. Pinunasan ni Acho ang itim na abo sa kanyang mukha, ngunit sa isang punto, ang maskara ay nasunog at naging abo. Siya ay may kutis na trigo, ang kanyang mukha ay hindi gaanong maganda, siya ay mukhang medyo immature, tulad ng isang batang babae na 16 o 17. Kung ikukumpara sa kanyang matalas na espada, hindi ito tumutugma. Bahagyang natarante si Acho, at mabilis na inabot upang takpan ang kanyang mukha. Ate Acho, nakita ko na ang ate ko, hindi ka ba pangit, bakit Acho ang tawag sa iyo? Napangiti si Xiao Ziner nang may pagmamalaki. Sino ang kapatid mo? Naiinis si Acho. Tinatawagan kita, nabasag ko na ang kutsilyo mo, bakit hindi mo na lang ako tawaging Sister Ziner? Ikaw, nanloloko ka lang. Paano ako nanloko? I think gusto mong mahiye. Napaangat ng mukha si Xiao Ziner, sa tingin mo hindi ko alam. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng kutsilyo mo ay dahil nag-iipon ka ng kutsilyo. Ang iyong panuntunan ay dapat na kailangan mong maging dehado, para makapag-activate. Lakas man ito, bilis, o kawalan, ikaw ay mag-iipon ng higit at higit na makapangyarihan, kaya sa tuwing pinipigilan kita ng mas mabangis, ang iyong kutsilyo ay magiging mas malupit. Pero mabuti. Matalino ang babaeng ito at handa ng maaga. Pipilitin ka ng makapangyarihang Fengyan na lumipad. Gaano man kalakas ang layunin ng iyong espada, paano mo magagawa? Maging kalaban ng Emperor level kung Fengyan. Sumimangot si Acho, ipunan ng maaga ang Fengyan. Mukhang simple, ngunit sa katunayan, halos imposible para sa ibang tao na gawin ito. Dahil ang Fengyan ay nag-compress at nag-iipon, nangangailangan ito ng mataas na antas ng konsentrasyon, at kailangan din itong itago mula sa pagtuklas ni Acho. Habang nakikipaglaban, ipinagpatuloy niya ang pagpapanatili ng Phoenix Flame Energy Ball. Napakalaking apoy ng Phoenix at napakalaking espiritual na kapangyarihan, tanging ang, walang katapusan, na batas ni Xiao Ziner ang makakagawa nito. Nitong nakaraang 3 araw din na biglang naisip ni Xiao Ziner ang panlilinlang na ito. Dahil hindi siya kumukonsumo, hindi siya mapapagod, kaya nakakaipon siya ng Fengyan energy sa lahat ng oras. Kailangan lang niyang maipa ng enerhiya na ito sa lahat ng oras, at itapon ito ng direkta kapag kailangan niya ito. Kapag nakilala mo ang kaaway, maaari mong agad na sirain ang langit at sirain ang lupa. Sa madaling salita, ang kanyang walang katapusang kapangyarihan sa pag-iisip ay maaaring gumawa sa kanya ng walang prinsipyong sakop ng mga nuclear bomb, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsabog dahil sa kakulangan ng enerhiya. Bilang isang batang babae sa Phoenix, maaari niyang sumabog ang kanyang sarili sa lugar anumang oras, at hindi pa rin sasaktan ng apoy ang kanyang sarili. Ngayon lang, si Acho ay tinamaan ng Phoenix Flame Energy na naipon ni Xiao Ziner sa loob ng 3 araw. Kung hindi lang talaga malakas ang kutsilyo ni Acho at solid ang cultivation base niya, natatakot akong masabugan siya. Hayaan kitang makawala dito minsan, halika ka ulit. Tumalon si Acho sa lupa. Umiwas si Bai Wumang at biglang sumulpot sa tabi ni Acho. Lider ng pangkat. Acho noon. Nabigla. Bitik. Sa isang sampal sa mukha, si Acho ay sinampal at diretsyong gamulong sa lupa. Bai Wumang. Bakit mo siya binugbog? Galit na sumigaw si Xiao Ziner, kung matatalo ka, bakit mo binubuli ang batang babae ng ganito? Tumahimik ka. Sinabi ni Acho sa halip na sinisigawan si Xiao Ziner. Ha! Nagalit si Xiao Ziner at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, mabait akong tinutulungan ka, ngunit pinapatay mo pa rin ako.
Tumayo si Acho at naglakad pabalik kay Bai Wumang, namumula ang kanyang mga mata, at ibinaba niya ang kanyang ulo para aminin ang kanyang pagkakamali. Team leader, si Acho ang nagpahiya sa'yo. Acho damn it. Hindi nagsalita si Bai Wumang, at muling sinampal. Kabanata 3614 Hindi ko maintindihan. Malakas na sinampal ni Acho ang kanyang mukha, namamaga ang kanyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi umiyak. Ilang beses ko nang sinabi, huwag maliitin ang sinumang kalaban. Ang apoy ng phoenix sa kanyang katawan, kung ito ay karaniwan sa iyo, dapat mayroong isang paraan upang masira ito. Mababa ang tingin mo sa kalaban na ito sa iyong puso, at matatalo ka sa labanan. Kung hindi ito talakayan, patay ka na. Saway ni Bai Wumang nang walang galang. Nang marinig ang mga salitang ito, tumahimik si Xiao Ziner, at nakita niya na labis na nag-aalala si Bai Wumang kay Acho. Ang hirap lang ng practice, at sana pagbutihin pa ni Acho ang memorya niya. Medyo mainit at mahalumigmig ang mga mata ni Acho, oo. Alam ng subordinate na ito na mali. Kumalma ka sa akin, hindi mo na siya kailangang samahan sa pag-ensayo sa susunod. Team leader, please give me a chance. Hindi na ako tatamaan sa susunod. Ang plano niya, si Acho ay labis na ayaw. Napatingin si Bai Wumang kay Xiao Ziner, nakaisip na siya ng paraan para malutas ang problema ng explosive power. Wala kang maitutulong ng malaki sa paghampas sa kanya. Kailangan niyang pagbutihin ang iba pang kakayahan. Bagamat nag-aatubili si Acho, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Hoy! Bai Wumang, hindi pa niya ako tinatawag. Huwag kang umalis. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig na sumangot si Acho. Acho, handa akong aminin ang pagkatalo. Sabi ni Bai Wumang. Puno ng pagkalito ang mukha ni Acho, ngunit naibulong lang niya, Ziner. Ate, hindi kita marinig. Pinigil ni Xiao Ziner ang kanyang ngiti at ibinaling ang kanyang ulo. Maniwala ka man o hindi, pinutol ko yung tenga mo. Sa sobrang galit ni Acho ay binunot niya ang kanyang kutsilyo. Bakit ka ba tuwang-tuwa, biro mo, bilasan mo ang pagpepenitensya, sa susunod bibigyan ka ni ate ng pointers. Inilagay ni Xiao Ziner ang saloobin ng pagiging isang deputy big sister. Galit na galit si Acho na gusto niyang bumunot ng kutsilyo at patayin siya, ngunit nagpigil siya. Bago siya makalayo, pinigilan siya muli ni Xiao Ziner. Ate Acho, anong ginagawa mo? Galit na lumingon si Acho, huwag kang masyadong manlinlang, isang piraso ng pulang seda ang lumipad sa harap ni Acho. Sinunog ko ang iyong maskara, ito ay para sa iyo, sabi ni Xiao Ziner. Natarante kinuha ni Acho ang seda, at nasa ibabaw nito ang isang parang buhay na ibong phoenix. Alam niya na ito ang espesyal na seda ng Phoenix Clan, na makatiis sa pagsunog ng apoy ng Phoenix, at napakahalaga. Sa pagtingin kay Xiao Ziner na tumalikod at naglakad palayo, medyo komplikado ang mga mata ni Acho, at tahimik niyang tinanggap ito. Sa lounge, humigop ng mabangong tsa si Feng Yu at ngumiti. Napaka-interesante na gawing emosyonal si Acho. Buong pagmamalaking sinabi ni Du Yuner, bagaman ang kapatid ko ay nakakita ng maraming pagkukulang, pagkatapos na makasama siya sa mahabang panahon, magugustuhan siya ng lahat. Ang mga ulila na iniligtas ng mga barbaro ay tinawag na mga miyembro ng Grupo B, ngunit sila ay higit na parang walang buhay na mga anak na babae. Dahil sa kanyang maitim at maliit na tangkad mula noong siya ay bata, siya ay tinawag na pangit ng kanyang pamilya, at pakiramdam niya ay napakababa. Nang siya ay tumakas, siya ay iniwan ng kanyang pamilya dahil siya ay itinuturing na isang pabigat, at nahulog sa mga kamay ng mga barbaro. Muntik na siyang mamatay. Upang hindi na muling iwanan, umasa siya sa katatagan at tinanggap ang mahirap na pagsasanay ng walang buhay na mga kinakailangan. Sa mga mata ng babaeng iyon, walang buhay ang lahat sa kanya, at wala siyang kaibigan, bamantong hininga si Feng Yu, kung mapapabukas ng kaunti ni Ziner si Acho, buti na lang, masyadong malungkot ang batang ito. Ang mga batang babae ay nabighani nang marinig na si Acho ay nagkaroon ng isang kabang-abang na karanasan sa buhay. Mukhang mahigpit si Bai Wumang sa kanya, at ayaw niyang ma-accident siya. Kayong mga Panginoon ng madilim na pinto, kayo ay sinasabing mga demonyo, paano ang bawat isa ay mas masahol kaysa sa isa? Ngumisi si Shilan Yu. Tumayo si Feng Yu at inabot upang kuskusin ang maselang mukha ni Shilan Yu. Sister Xiaoyu, hanggat maaari kang mamuhay ng magandang buhay, sino ang gustong maging demonyo? Ngumiti siya at lumingon kay Xiao Ziner. Okay, oras na para bigyan ko ng espesyal na pagsasanay ang kapatid mong si Ziner. Fenggayo, mas magaling ka ba kay Acho? Mas magaling ka kay Acho, ngunit hindi naman, ngunit ang kasalukuyang Ziner ay tiyak na hindi ako. Ang kalaban. Kinindatan ni Feng Yu ang mga babae. Sa sandaling ito, nakatanggap si Feng Yaoying ng komunikasyon mula sa punong tanggapan ng alyansa. Pagkatapos makinig kay Feng Yaoying, nagmamadali siyang nagsabi, lahat, itigil ang pagsasanay ngayon. Sinabi ni Qingzhou na may mahalagang bagay, at hihilingin ko sa lahat na bumalik at talakayin ito. Ano ang mas mahalaga kaysa sa pagsasanay laban kay Hongmeng? Kakaibang tanong ni Ning Zimo. Ito ay Hongmeng ang nagkusa na magpadala ng sulat. Kumunat ang noo ni Feng Yaoying.
Biglang nagkatinginan ang lahat, ang mga mata ng isa't isa ay puno ng pagkabalisa at pagdududa. Sa parehong oras, Fairy Forest, Secret Realm. Sa isang transparent na laboratorio, si Chu Yunyao ay nakatuon sa pananaliksik. Itinali ni Yanfa ang kanyang nakapusod sa kanyang kalooban, at ang puting Amerikana ay natatakpan ng iba't ibang maruruming kulay, na medyo palpak. Hindi kalayuan sa kanya, ang elf queen na si Vil'Odes ay nakahiga sa isang vine shaker, nagbabasa ng libro. Si Vil'Odes ay nakasuot ng asul at puting plaid na pantulog, ang kanyang mahabang pilak na buhok ay nakatali sa isang double ponytail, at nakasuot siya ng mga salamin na bilog na may butil ng kahoy. Nagbabasa siya ng libro habang kumakain ng prutas. Isang pares ng pink at puting hubad na paa, at paminsan-minsan ay nagkakamot ng kanyang guya, ang kabuuan ay parang isang house girl. Bakit hindi dumating kamakailan ang iyong mga katulong sa Wanqing at Doomsday? Nakipag-chat si Vil'Odes kay Chu Yunyao bawat salita. Ang pananaliksik dito ay nasa tamang landas, at sapat na akong nag-iisa. Hindi ka ba nalulungkot kapag nagre-research ka mag-isa? Ang daan ng agham ay malungkot. Napakagandang babaeng tao. Itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata at tumingin sa elf queen na ito na walang istilong reyna. Araw-araw kang lumalapit sa akin, at hindi kita tutulungan na harapin si Su Qingzhou. Hindi ako sasali sa laban nyo. Nakangiting sabi ni Vil'Odes, bakit sa tingin mo? Ano ang Qingxuedo? Kung hindi mo maintindihan, kalimutan mo na. Masyadong tamad si Chu Yunyao na magsalita ng walang kaparirikan, nagkamali ka, bago ka pa man pumunta rito, madalas akong pumunta dito at magbasa ng mga libro. Malumanay na sinabi ni Vil'Odes, kung tutusin, kung alam ng mga ministro na mahilig magbasa ng romance novel ang kanilang reyna, tiyak na magchichismisan siya sa likod niya. Oo. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, hindi ako interesadong makinig sa iyo, lumapit ka sa akin, baka maling tao ang napili mo. Napabuntong hininga si Vil'Odes, napaka-cold beauty niya. Katulad ito ng impormasyong naimbestigahan ko. Sa sandaling ito, isang makulay na ibon ang lumipad patungo kay Vil'Odes. Sandaling huni ng ibon sa tainga ni Vil'Odes. Nagbago ang mga mata ni Vil'Odes, biglang tumayo, at sa isang matikas na pagliko, muli itong nag-transform sa isang elegante at matikas na damit ng reyna. Anong problema? Tanong ni Chu Yunyao Vil'Odes at same time na sinabi, nagpadala si Hongmeng ng mga mensahero. Ano? Natigilan din si Chu Yunyao, magsisimula ba ang digmaan ng mas maaga sa schedule? Hindi naman, kung ito ay isang digmaan, natatakot ako na ang hukbo ng mga monghe ay direktang ipadala. Sinabi ni Vil'Odes, kung titingnan ang kahulugan ng Hongmeng, nagpadala ito ng mga mensahero sa lahat ng mga pangunahing kaharian. Mukhang may mga variable sa kompetisyon na ito na 8 pinto. Chapter 3615 Gusto mo talagang mamatay. 69 na Chinese website, ay update ang aking iceberg beautiful wife sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Chu Yunyao ang kanyang cellphone nang hindi namamalayan, at nalaman na hindi nagtagal, ilang mga mensahe ang natanggap. Sinabi sa kanya ni Su Qingzhou ang tungkol sa sitwasyon at hiniling sa kanya na mag-ingat. May mga messenger din ang Human Alliance, parang totoo. Sinabi ni Chu Yunyao, sa ganitong paraan, ayaw ni Hongmeng na gumamit ng karahasan para sakupin ang lugar na ito, at nagpaplano siyang makipag-ayos. On the bright side, it is really there. Isang pagkakataon na itigil ang digmaan. Tingnan mo ang pinakamasama. Alam na alam ni Hongmeng ang sitwasyon natin. Matapos makumpirma na ang kanyang kasuutan ay walang kapintasan, sinabi ni Vil'Odes, ang haring ito ay lalabas muna. Sasamahan kita. Ibinaba ni Chu Yunyao ang kanyang trabaho, hayaan mo lang akong makinig. Sinabi ni Vil'Odes nang hindi inaasahan, payag ka bang iwanan ang pananaliksik dito? Sinulyapan ni Chu Yunyao ang kalmado at hindi natitinag na pulse image sa display. Anyway, walang progress sa kasalukuyan. Kailangan niyang muling isaalang-alang kung nasa tamang direksyon ang kanyang pananaliksik at paggalugad. Natural na walang pagtutol si Vil'Odes, nagpatawag ng Magic Circle, at dinala si Chu Yunyao para mag-teleport palabas ng Secret Realm. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Chu Yunyao. Bukas. Ang monitor ng Venom Springs, ang pulse graph ay napuno ng mga abnormal na bilog. Zizi, gitling, zizi, gitling. Tulad ng malapitang labanan, matinding kislap ang sumabog. Sa magulong ilog, ginamit ni Ye Fan ang kanyang divine sense para piliting kontrolin ang lumalamon na enerhiya sa dugo ng dragon at ng asensya ng dragon, patuloy na sinusubukang makipag-ugnayan at mag-fuse. Ang dalawang puwersa ay tila hindi kaaya-aya sa isa't isa, kahit ilang beses na nilang sinubukan, o kahit 10,000 beses, mahirap magkasundo. Nagmamadali si Ye Fan, at halos hindi makatagal si Prince Gao. Kung hindi mo pa rin matukoy ang bahagi ng orihinal na likido at makakuha ng ilang pampanumbalik na enerhiya, kung gayon ito ay isang hanggal na pangarap na magmadaling umalis dito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, ang Divine Dragon Bloodline at ang Demon Dragon Essence ay nakaramdam ng ganap na magkakaibang enerhiya. Ang isa ay puno ng walang katapusang mga posibilidad, ang isa ay sumisira sa lahat ng mga posibilidad. Parang dalawang extreme, at hindi sila magkasundo.
Sa magulong orihinal na likido, malinaw na pinagsama ang lahat ng enerhiya. Sa ganitong paraan, ito ay panimula na naiiba sa estado ng orihinal na magulong likido. Anak, hindi hihigit sa kalahating oras. Kaya mo ba? Hindi na nakayanan ni Prinsipe Gao, at imposibleng ilibing niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ni Ye Fan. Nandito na. Hindi. Sinubukan kong intindihin ang iyong Magic Dragon Essence, ngunit hindi ito akma sa bloodline ng dragon. Siguro hindi ko naiintindihan ito sa simula, ang orihinal na likido ng kaguluhan ay hindi isang sangkap kung saan ang dalawang enerhiya na ito ay magkakasamang nabubuhay. Ako ang minamaliit ang pagiging komplikado ng magulong stock solution, para maintindihan ito, hindi ganoon kadali. Siguro na-miss ko ang ilang napakahalagang impormasyon. Sa mahabang panahon, hinarap ni Ye Fan ang anumang mga paghihirap, at mayroong isang paraan upang madaig ang kanilang paniniwala. Ngunit sa pagkakataong ito, sa harap ng paunang kapangyarihan ni Wu Tai at ang hindi matukoy na kaharian, talagang wala siyang ilalim. Ang bawat tao'y may mga limitasyon, at maaaring labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Anak, gumising ka, itong hari. Sa ngayon, sinabi mo sa haring ito na mali ang iniisip mo sa simula. Kumakain ka ng Magic Dragon Essence ng haring ito, at sa tingin ng haring ito ay walang kabuluhan. Ang kapangyarihan ng Dragon Clan, paano mo ito maiintindihan sa napakaikling panahon? Ang hitsura ng lahat ng bagay ay isang anyo lamang nito pagkatapos ng lahat, huwag maliitin ang aking pamilya ng demonyong dragon sa simula. Ngumiti ng mapait si Ye Fan, oo, hindi man lang niya lubos na naiintindihan ang dugo ng sarili niyang dragon. Ngayon gusto kong makabisado ang Magic Dragon, paano ito posible? Tila, pagkatapos ng lahat, ang haring ito ay tumingin sa iyo ng mataas, at ang mga emperador na may masining na paglilihi ay madalas na mga taong mapagmataas, na nagpapahinga sa kanilang mga tagumpay. Ginagamit mo ang makalumang paraan ng pag-iisip upang tingnan ang ilog ng kaguluhan sa pagkakataong ito, at ito ay simpleng pagpapahiya sa sarili. Kalimutan mo na ito. Ikaw ay napakabahong bata, hindi ka karapat-dapat sa haring ito na magdusa ng ganoong pagpapahirap para sa iyo. Dumiretso lang siya sa Yantian Ring, ang malaking bagay ay kaya niyang mabuhay magpakailanman sa mundong iyon. Biglang nawala ang proteksyon na payong, muling tinamaan ng sakit hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa si Ye Fan ang bilis na nakikita ng mata sa mata. Pakiramdam ni Ye Fan ay parang umiikot na parol sa kanyang harapan, kumikislap na mga eksena ng nakaraan. Ang mga taon ng pagkaulila sa pagkabata, ang nakamamatay na karera ng matatandang pinuno, ang madugong panahon ng kabataan ng jihad. Hanggang sa nakilala ko ang babaeng minahal ko ng gusto, bawat isa at bawat pinagkakatiwalaan, bigla siyang nagkaroon ng isang bagay na gusto niyang protektahan sa kanyang buhay at mahirap na karanasan. Na-master niya ang Emperor's Sword Intent na binuksan ng Shenlong Clan ang karera ng clan, natalo ang Doomsday Kingship, at nakapasok sa White World nang hindi sinasadya. Makalipas ang mga dekada, napunta siya mula sa White World hanggang sa Great Desolation. The Great Desolation. Ang Great Desolation ay biglang nabigla. Sa ilang kadahilanan, sa kanyang isip, isa sa dalawang bagay na dala niya noong pumasok siya sa Great Wilderness ang Divine Dragon Jade Talisman. Ouroboros. Infinite Loop. Naalala ni Ye Fan ang mga salitang sinabi ni Prinsipe Gao bago siya pumasok. Ang hitsura ng lahat ng bagay ay isang anyo lamang nito. Pwede bang? Walang pakialam si Ye Fan na nakalantad na ang mga buto sa kanyang katawan, halos maubos ang kanyang mga paa at maraming nerbiyos. Nag-isip siya ng mabuti, nag-iisip ng posibilidad na hindi niya pinangarap na isipin noon. Anak, gusto mo na talagang mamatay. Biglang nagpakita ulit si Prince Gao. Ginamit nito ang sirang katawan nito para tulungan si Ye Fan na labanan muli ang maraming pinsala. Natigilan si Ye Fan saglit at nagpapasalamat na nagsabi, ayaw mo pa rin akong mamatay. Ayaw mong uminom ng pills. Gusto mo na ba talagang mamatay? Matigas na sinabi ni Ye Fan, Senyor, marahil hindi ako nagkakamali, ngunit hindi. Talagang maunawaan ang magkakasamang buhay ng dalawang puwersang ito. Hindi nakikita ng hari ang hari. Nandoon ang emperador ng dragon, ngunit hindi ipinanganak ang dragon, bakit ganito? Dahil nandyan pa rin ang mundo, hindi na kailangang likhain ang mundo. Sa magulong stock solution, bagamat mayroong dalawang ang kapangyarihan ng paglikha at pagkawasak, ngunit sa katunayan, nagbabago sila sa bawat sandali. Hindi sila magkakasamang nabubuhay sa isa't isa, ngunit salit-salit na lumilitaw. Nang hina si Prince Gao, walang dugo ng dragon ang haring ito, hindi ko alam kung nasaan ka. Ano ang sinasabi mo? Kaya mo ba? Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinubukang muling suriin ang dalawang puwersa. Nalaman niya na ito ay tulad ng isang siso, lamang kapag ang isang dulo ay pinindot pababa, ang kabilang dulo ay tumaas. Sinusubukan kong balansehin ang dalawang puwersa, ngunit sa katunayan, gagawin itong hindi matatag ang siso. Hindi na kailangang mag-fuse. Panatilihin mo lang silang buhay. Ouroboros. Hindi lang ang dragon, kundi pati na rin ang dragon, ang buong magulong universo. Biglang bumukas si Mao Sai. Dago Empowerment. May desisyon si Ye Fan sa kanyang isip. Jiu Zuan Beikao Pil.
Uminom si Yefan ng pangalawang tableta, at muling gumaling ang kanyang katawan. Senyor, mahirap ang trabaho, matagal na ang paghihintay, makakapagpahinga ka na. Chapter 3616 na sinong kausap mo? Tumingin si Prince Gao sa mga mata ni Yefan, matatag at matalim. Napag-isipan mo na ba? Tumango si Yefan. Hindi na nagsalita si Prince Gao, at muling bumalik sa Yantian Ring. Hindi nagtagal, nagsimulang hamina ang pressure kay Yefan. Sa halip na lumakas, nagsimula itong hamina. Kasabay nito, ang isang magulong likido ay unti-unting bumilis upang, lukutan, ang depensa ni Yefan laban sa walang laman na katawan. Sinadya ni Yefan na pigilan ang kapangyarihan ng dugo ng dragon sa kanyang katawan, na ginawang mas malakas ang presyon ng asensya ng dragon. Sa totoo lang, bagamat naisip ni Yefan na maayos ang kanyang pinili, hindi siya lubos na sigurado. Pinipigilan ang paghihirap ng kanyang katawan na mabilis na mawala, binigyang pansin ni Yefan ang lahat ng pagbabago sa enerhiya sa kanyang katawan. Biglaan. Ang kapangyarihan ng isang magulong orihinal na likido ay nagsimulang gumawa ng banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Isang grupo ng mga Fridor ang lumitaw sa orihinal na magulong likido na orihinal na puno ng puwersa ng kaaway. Ang lakas ng buhay. Si Yefan ay mas pamilyar dito, ang dating Ankh ay napakasarap sa pakiramdam. Talagang tama, hanggat ang bahagi ng kapangyarihan na nilikha sa magulong stock solution ay nararamdaman na ang aking katawan ay nawasak, sila ay magiging aking tulong. Dati, galit na ginagamit ni Yefan ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan ang magulong stock solution. Sa katunayan, gaya nga ng sinabi ni Prinsipe Gao, kung hindi mo kayang talunin, kailangan mong gayahin. Sa halip na lumaban ng walang kabuluhan, mas mahusay na matutunan kung paano umiiral ang orihinal na likido ng chaos. Ginaya ni Yefan ang kanyang katawan sa isang simpleng bersyon ng magulong stock solution. Pinipili niyang sirain ang kanyang sarili, at hayaan ang magulong orihinal na likido na tulungan siyang muling makabuo. Hindi nagtagal, ang bilis ng pagkasira ng katawan ni Yefan ay lubhang hamina. Ang Ankh ingredient sa orihinal na Chaos Liquid ay tumutulong sa kanya na makabawi sa sobrang galit. Totoo na dahil napakaraming iba pang sangkap sa orihinal na likido ng kaguluhan, patuloy nitong sasaktan si Yefan sa ilang mga lawak. Ang patuloy na pinsala at patuloy na pag-aayos, ang ganitong uri ng sakit ay hindi katanggap-tanggap sa mga ordinaryong tao. Ngunit, para kay Yefan, hanggat kaya niyang bumili ng oras, may pag-asa siyang lumabas. Ang batang ito, talagang dumating sa kamatayan at pagkatapos ay nabuhay. Sa loob ng Yantian Ring, si Prince Gao ay bumagsak sa malaking reclining chair, na may haplos ng kaginhawahan at pag-asa sa kanyang mukha. Si Bai Chenluo ay kinakabahan na nanunood sa tabi niya, at nang marinig niya ito, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pananabik. Matanda, paano mo nalaman ang nangyayari sa labas? Paano ka nakalabas? Napakamot ng ulo si Mian sa tabi niya, sabik sa kamatayan. Sa kanyang karakter, hindi niya kailanman naisip na puwersahang tanungin si Bai Chenluo, kaya siya ay naliligaw. Hindi nagabalang pansinin ito ni Prinsipe Gao, at sumimangot, gayunpaman, ang mabuhay ay ang unang hakbang lamang. Gusto ko talagang lumabas, ang bilis, walang kwenta. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Yefan ang problemang ito. Sa husay niyang magtiis ng hirap, hindi na siya makapaghintay na makaalis kaagad sa maldita na lugar na ito. Kung tumagal ito ng ilang buwan, sulit ba ito? Ngunit ang density ng magulong solusyon sa stock ay masyadong mataas, at ngayon siya ay naglalakad sa manipis na yelo, at mahirap na lumipad ng mabilis. Sa simula, naalala ni Yefan na sinabi ni Prince Gao na kung tatanggalin ang lockdown sa simula, maaaring may mahalagang papel ito. Kanina pa siya abala sa pag-iisip tungkol sa orihinal na Chaos Liquid, at hindi niya masyadong pinansin ang matandang nasa kamay niya. Sa sandaling ito, ang kamalayan ay natangay, at hindi ko maiwasang magulat. Sa simula, ito ay lumiliit. Dahil ang mga itim na labi ay patuloy na nahuhulog, ang laki ng orihinal na katawan ay nabawasan, at ito ay puno ng mga hukay. Hindi kaya napigilan ng selyo sa simula ang magulong likido. Sumimangot si Yefan. Kung ang selyo ay ginawa ng ibang tao, maniniwala pa rin siya. Ngunit ang selyo na ito ay itinakda ng Demon Dragon Emperor, kaya kahit na ang magulong stock solution ay hindi dapat sapat upang masira ito. Sa ganitong paraan, dapat ay may iba pang dahilan. Naaalala ko pa na noong huling beses na na-unlock ko ang isang layer ng selyo sa simula, ito ay dahil nakipag-away ako sa demonyong dragon sa simula. Sa pagkakataong ito, dahil ba sa Demon Dragon Yuan? Posible bang i-unblock ito sa pamamagitan ng pagpugot sa demonyong dragon sa simula? Imposible. Kung ito ang kaso, ang Demon Dragon Emperor ay maaaring magpakamatay, kaya bakit humiram ng kamay ng iba? Pinag-isipang mabuti ni Yefan kung ano ang kinalaman nito sa Magic Dragon. 2 beses na siyang nakipag-ugnayan sa Magic Dragon, at nagkaroon ng pagbabago sa simula. Ang dragon ay kumakatawan sa paglamon, at kumakatawan sa pagkawasak. Sa simula, ito ang unang espada sa 5 kai, ang sandata na pinakamalapit sa pinagmulan ng kaguluhan. At ito ang dating espada ng Demon Dragon King. Maaaring ito ay
May naisip si Yefan sa kanyang isipan. Excited na. Hinawakan niya ang simula ng oras sa magkabilang kamay, sinusubukang dalhin dito ang dalawang puwersa ng pagkawasak at buhay na patuloy na lumalaki sa kanyang katawan. May exciting na nangyari sa kanya. Sa simula, ang bilis ng pagpapadanak ng layer sa ibabaw ay mabilis na pinabilis. Talagang tama. Tuwang-tuwa si Yefan. Ang dahilan kung bakit ito magbabago kapag nakatagpo ng Magic Dragon sa simula ay dahil kailangan ito ng dalawang puwersa ng paglikha at pagkawasak bago ito tunay na ma-activate. Ang dahilan kung bakit magagamit ito ng Dragon King ay dahil likas ang kapangyarihan ng pagsira, at kailangan lang nitong mag-inject ng ibang enerhiya, natural na darating ito. Ngunit bukod sa Demon Dragon King, ang ibang lahi ay walang kakayahan na sirain ang mundo. O, upang maunawaan ang enerhiya na iyon, halos imposible. Kung mayroon lamang si Yefan ng Magic Dragon Essence, maaaring hindi niya ito magagawa, ngunit naunawaan at natutunan niya ang Magic Dragon Essence, at ginaya ang kapangyarihan ng pagkawasak, na umalangaw sa simula. Marahil, sa simula, hindi ito tinatakan ng Demon Dragon Emperor, ngunit tinatakan lamang ang kanyang sarili. Bumulong si Yefan sa kanyang puso, na ang ganitong uri ng mahiwagang sandata sa simula ay dapat may sariling espiritualidad. Marahil lamang kapag ito ay tunay na karapat-dapat ito ay ito ibunyag ang tunay na mukha. Unti-unti, lumiliit ang katawan ni Taichu, napakaliit kaya hindi komportable si Yefan. Anong sitwasyon, hindi ba mawawala na lang ng ganito? Medyo nababalisa si Yefan, pakiramdam na gaano man ito kaliit, isa itong sirang espada. Boy! Bakit ka nagpapanik? Dapat masaya ka. Bumabalik na ang Taichu sa orihinal nitong anyo. Mas pinaginhawa nito si Yefan. Nagpatuloy siya sa pag-concentrate sa paggamit ng sarili niyang perception sa dalawang kapangyarihan para subukang pabilisin ang pag-unblock ng Taiyuan. Ang itim na mga labi ay parang buntot ng kometa, hinihila sa magulong ilog. Bilasan mo! Bilasan mo! Si Yefan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iginiit. Biglaan. Katutubo niyang naramdaman ang isang hindi pa nagagawang krisis. Biglang nag-aabang, lumitaw ang isang eksenang nagpasindek sa kanya. Sa harap ng ilog, lumitaw ang isang gintong maskara. Ang napakalaking ginintoang maskara, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang ginagamit nito. Natakpan ito ng lahat ng uri ng rune at pattern na hindi niya maintindihan, at ito ay malamaya at misteryoso. Bagamat nakita lang niya ang maskara, malinaw na batid ni Yefan na mayroong isang bagay doon, nakasuot ng maskara at malamig na nakatitig sa kanya. WHO. Bumagal si Yefan, hindi nang ahas na lumapit. Anak, sinong kausap mo? Nagtataka si Prince Gao. Ewan ko, may ginto sa harapan ko, Bago matapos magsalita si Yefan, nalaman niyang ang nakapaligid na magulong likido ay pumipisil sa kanyang katawan sa mas mataas na densidad na paraan. Ang orihinal na balanse sa katawan ni Yefan ay ganap na nasira, at ang kanyang katawan ay natama ng malakas sa isang iglap. Ang lalaking may gininto ang maskara ay hindi maaaring makontrol ang magulong stock solution. Kabanata 3617 masyadong maaga. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Nagmamadali si Prinsipe Gao. Nakakita na siya ng pag-asa, kaya bakit biglang may nangyari? Ang susi ay wala itong makita sa Yantian Ring. Pakiramdam ni Yefan ay mabilis na lumabo ang kanyang malay, ang mga mukha ng kanyang asawa at anak na babae ay nag-flash sa kanyang isip, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng husto. Kahit ano ka pa, umalis ka. Walang pakialam si Yefan kung ano ang nangyari sa kanyang katawan, inilabas niya ang isang putol na espada sa simula, at isang nagkawatak-watik na shearer ang sumabog patungo sa gintong maskara. Gayunpaman, sa sandaling dumating si Shearer Sword Intent sa harap ng maskara, pilit itong hinarang ng puwersa. Gaano man sinubukang salakayin ni Wushuang Jianyi, sa wakas ay nawala ito pagkatapos ng maikling paghinga. Paano ito? Nagawang sapilitang harangin ng ibang partido ang kanyang Emperor Sword Intent. Hindi makapaniwala si Yefan, anong klaseng pag-iral ito? Sa magulong orihinal na likido, napakatahimik at binubuo, madali mo bang makontrol ang orihinal na likido dito? Tagapaglikha. Ngunit sinong tagalikha? Nang makitang papatayin niya ang lampara at bubunutin ang wax, ang huling Jiuzuan Bakao Peel na lang ang natitira sa tiyan ni Yefan. Lumaban ka. Kung hindi mo ito kakainin, wala kang pagkakataon. Si Yefan ay gumawa ng desperadong pagtatangka na direktang palabasan ang nakapagpapagaling na epekto ng Bakao Peel. Agad na gumaling muli ang katawan, ngunit bahagyang nabawasan ang pinsala. Ang lakas ng nakapalibot na magulong likido ay tumataas pa rin, at naramdaman ni Yefan na mayroon lamang siyang ilang segundo upang lumaban. Ang layunin ng itim na ginto na espada ay naging itim na tinta, at ang isang malaabis na kapangyarihan ay ipinanganak muli. Talunin. Upang lumaban, napilitan si Yefan na pumasok sa isang estado ng mataas na pagkonsumo. Kulog Dragon Flash na nakakahati sa langit. Ang figure ay naging isang kulog, at ang Space Jumping Interrupt Ion Point ay kumikislap. Umaasa sa Asher Dragon Skill at Sword Intent, puwersahang tumalon si Yefan mula sa high pressure vortex na ito ng magulong stock solution. Ang katawan ay biglang hamina, at ito ay matagumpay.
Ngunit ang paglabas sa spiral ng kamatayan ay ang unang hakbang lamang. Kaharap ni Yefan ang magulong stock solution sa harap niya, at ito ay isang external disintegration muna. Kahit gaano karaming mga sangkap sa orihinal na likido ang maaaring masira, sa madaling salita, ang enerhiya sa paligid ng lalaki ay unang sisibog. Sa pamamagitan ng talakayan at pag-aaral kasama si Chi Yu, naglabas si Yefan ng high-precision one-way disintegration. Boom! Gitling! Ang isang shockwave ng nakakatakot na pagkakawatak-watek ay naging isang agos ng pagkawasak, na bumalot sa gintong maskara. Walang pakialam si Yefan kung ano ang nangyari sa ginintoang maskara, upang matiyak ang sapat na pinsala, lumipat siya patungo sa kinalalagyan ng maskara at tumalsik ng gusto sa kalangitan. Tapos na. Naramdaman ni Yefan na dumaan siya na may dalang espada, ngunit wala siyang tunay na pakiramdam. Hindi nagtagal, biglang nagbago ang kanyang buong kutis. Muling lumitaw sa kanyang tabi ang gintong maskara. Wala akong makitang mga mata sa likod ng maskara, pero ramdam ko ang panghahamak sa kanya ng misteryosong lalaki. Nakatakas. Nakatakas ka ba ng tuluyan? Napakabilis ng lalaking ito sa magulong stock solution. Natigilan si Yefan, hindi ito isang kalaban na maaari niyang harapin ngayon. Kung walang miyembro ng pamilya na nangangailangan sa kanya sa bahay, tatanggapin niya ito kahit na siya ay namatay. Kung tutusin, mataas pa rin ang bundok. Namatay sa kamay ng malalakas, madaing lamang niya na ang kanyang kakayahan ay mas mababa sa iba. Ngunit ang problema ay, hindi siya maaaring mamatay ngayon. The most damning thing is na hindi niya alam kung ano ang pinanggalingan ng lalaking ito. Ito ay masyadong nakakabigo. Ano ba? Gitling. Hindi pinahintulutan si Yefan na isipin ito, ang gininto ang maskara ay muling minamanipula ang nakapalibot na magulong likido, baliw na sumalakay sa katawan ni Yefan. Hindi makita ni Yefan kung ito ay isang panuntunan o iba pa. Dahil ang orihinal na magulong likido ay napakakomplikado na nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo, pabayaan ang kapangyarihan upang manipulahin ang orihinal na likido. Tiniis ni Yefan ang sakit ng nakatusok sa puso, bali ng mga buto, pilit na iniisip kung ano pa ang ibig sabihin. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Nagmuni-muni si Yefan sa kanyang puso, at sinulyapan niya si Taichu sa gilid ng kanyang mga mata. Sa umpisa, halos bilog na hilt lang at putol ang talam nito. Tila mababawasan ito hanggang hilt lang. Kuya, minamaliit mo man ako o hindi, matagal ka nang nakikipaglaban sa tabi ko, matagal na kitang tinuring na kaibigan ng buhay at kamatayan. Siguro hindi ako kasing galing ng Dragon Emperor ngayon, hindi ako sapat para maging ganap na karapat-dapat para sa iyo. Pero, wala talaga akong oras. Nagmuni-muni si Yefan sa kanyang puso, umaasang maririnig ito ni Taichu. Gayunpaman, sa simula, nagmamadali pa rin siya, nahuhulog ang mga labi. Nag-aapoy si Yefan, malapit na siyang mamatay, at hawak niya ang unang espada ng ikalimang asawa. Ang pagnanais na mabuhay at ang galit sa kanyang puso ay halos umungol si Yefan. Tama na ang simula ng araw. Ay unblock mo ba si Lao Su? Ako. Hindi ko alam kung bakit, pagkatapos nitong bruskong pagmumura, ang hilt ng espada sa simula ay biglang nagpadala ng nanginginig na pulso. Nag-cheer ba? Ito ba ay galit at kawalang kasiyahan? O iba pa? Hindi alam ni Yefan, ngunit ang tanging naramdaman niya ay may dagdag na paraan para magamit ito sa kanyang isip. Ito ay natural, na parang napaka-natural, at ito ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang espiritu ni Yefan ay na-refresh, ang kanyang kanang kamay ay kinuyam ang absolute beginning, ang kanyang buong katawan ay madilim at walang kapantay na layunin ng espada, baliw na iniksyon sa hilt ng absolute beginning. Ang mabibigat na pagbabago ng buhay, tulad ng isang sigaw ng tibak mula sa sinaunang panahon, tunog sa mahabang ilog ng kaguluhan. Bang! Ang natitirang espada na lang sa simula ay tuluyan ng nabasag. Isang maitim na walang kapantay na Emperor Sword Intent ang lumabas mula sa hawakan ng espada sa simula. Isang higanteng espada ng purong sword energy, tulad ng galit, tulad ng kulog, tulad ng 1,000 milya ng hangin, biglang lumitaw sa mga kamay ni Yefan. Hindi lang iyon, nalaman ni Yefan na ang buong texture ng sword hilt sa kanyang kamay ay agad na nagbago. Sa hilt ng espada ay lumitaw ang isang strip ng mga linya ng espada na puno ng mahiwagang kahulugan. Maaaring hindi ito maintindihan ng iba, ngunit nakikita ni Yefan sa isang sulyap na ito ay isang pag-unawa sa daan ng langit at sa kanyang sarili noong una niyang napagtanto ang wuswang sword intent. Sa umpisa, inukit niya talaga sa sarili niya ang pinagmulan ng kendo sa puso niya. Ang mga salitang, walang kapantay, at imperial, na lumalabas sa hilt ng espada ay nagpapatunay lamang sa ideya ni Yefan. Hindi lamang iyon, ang pabilog na seksyon sa dulo ng hilt ay may tatak din ng salitang, layag, sa sinaunang seal script. Nagulat si Yefan. Kaway-kaway. Sa simula, talagang, binago, niya ang kanyang sarili para sa kanya. Huwag. Dapat, walang fixed appearance sa umpisa. Ang unang espada na pinalaki sa kaguluhan, ito ay ganap na libre, dahil bago ito, walang konsepto ng espada. Anumang espada ay nakabatay sa taiyuan, at hindi na kailangang gayahin ang anumang espada sa taiyuan.
Kaiba sa purong enerhiya na espada, ang walang kapantay na layunin ng espada na inilabas sa simula ay nakompres muli ng napakataas na konsentrasyon, at ganap na umabot sa antas ng kapangyarihan ng simula. Ngunit alam ni Yefan na ito ay dahil limitado ang kanyang kasalukuyang lakas. Kung lubos niyang mauunawaan ang orihinal na magulong likido, marahil ang layunin ng espada na ito ay maaaring mag-spray ng layunin ng espada sa antas ng pinagmulan ng kaguluhan. Pero kahit ganoon, ito ang sword intent na may pinakamataas na energy level na magagamit ni Yefan sa kasalukuyan. Sinubukan ni Yefan ang lahat ng kanyang makakaya na ay ugoy muli ang kanyang espada patungo sa ginintoang maskara. Madaling araw, Shenhui. Iba sa orihinal na Shenhui, kasama ang hindi nakatatak na Taichu, na humahawak muli ng espadang ito, ang tagahanga ng layunin ng espada, ganap na tumalsik mula sa Taichu. Ang kapangyarihan ng walang kapantay na layunin ng espada ay katumbas ng isang buong-buong pagpapabuti ng kalidad. Ang enerhiya ng espada sa simula ay nagbibigay daan sa sword intent ni Yefan na ganap at perpektong mabigyang kahulugan. Ang malaking fan-faced sword intent ni Chen Hui ay biglang nagligtas kay Yefan mula sa energy vortex. Stegosaurus Shadow. Si Yefan ay hindi nang ahas na magpabeya. Sa isang sprint, mabangis niyang sinaksak ang gintong maskara sa simula. Ang tao ay hindi pa dumarating, at ang sword intent na tumalsik mula sa simula ay dumating na sa isang iglap. Hindi makatakas. Hindi na ito makakatakas sa pagkakataong ito. Ang mga mata ni Yefan ay nag-aapoy ng itim na apoy, tulad ng mapagpasyang labanan ng kalaliman na demonyong hari, at itinuring niya ang kamatayan bilang tahanan. Ang itim na nagliliyab na liwanag ng espada ay sumabog sa apoy, nilamon ng gininto ang maskara sa isang iglap. Kabanata 3618 walang komento. Ang gintong maskara ay nawala sa harap ni Yefan. Tagumpay. Tuwang-tuwa si Yefan, ngunit biglang nahulog muli sa isang kuweba ng yelo. Muling lumitaw ang gintong maskara sa ibabaw ng kanyang ulo. Dahil ang panuntunan sa espasyo ay nasa ilalim ng walang kapantay na interference, hindi dapat posible na gamitin ang space transmission technique. Ibig sabihin, ngayon lang nakaharap sa espada, maiiwasan mo lang ito sa pamamagitan ng paggalaw. Sa simula, ang bilis ng sword intent ay nag-spray ngayon lang, at hinayaan si Yefan na umiwas mag-isa. Akala niya hindi niya ito maiiwasan. Maliban kung hulaan mo ng maaga. Oh, oras. May kapangyarihan ang kabilang partido na kontrolin ang oras. At ito ay hindi isang mababang antas ng kapangyarihan ng oras, ngunit isang kapangyarihan ng oras sa magulong antas na lumalampas sa simula ng panahon. Si Yefan ay hindi pinayagang kumuha ng isa pang shot, ang gininto ang maskara ay namanipula na ang isang torrent ng magulong likido, ganap na tinangay si Yefan. Si Yefan ay nagdurusa sa buong katawan niya, at ang hindi mapigil ang puwersang ito ay nagpasindek sa kanya. Hindi man lang makalaban. Napakalaki na ng pagunlad ko sa Juyuan, at sa wakas ay na-unblock ko na ang Taichu, ngunit wala akong magagawa. Hindi nakipagkasundo si Yefan, ngunit sa harap ng napakalakas na kaaway, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Anak, anong nangyayari? Sabik na sabik si Prinsipe Gao na nakita na lamang niya na si Yefan ay patuloy na binubugbog, ngunit hindi niya nalaman kung sino ang gumawa nito. Kung hindi lang dahil sa matinding pinsala sa sigla nito, matagal bago ito makarecover, at talagang gusto nitong lumabas at tingnan. Matandang Gao, anong nangyari kay Yefan? Sino ang pumipigil sa kanya sa labas? Sabik na sigaw ni Bai Chenluo. Kung alam ng matanda, bakit siya nagmamadali? Sabi ni Gao na may pagtatampo. Lalabas ako para tingnan. Matandang lalaki, paano ka nakalabas? Hindi rin komportable si Mian. Ikaw. Sinabi ni Prinsipe Gao, problema para sa iyo na lumabas upang protektahan ang iyong sarili, ano ang silbi? Mukhang walang magawa si Mian at galit na hinampas ang ulo, isang hakbang na lang. Anong tawag dito? Matandang Gao, iligtas mo si Yefan. Nakikiusap ako sa iyo. Namutla ang mukha ni Bai Chenluo nang isipin niyang maaaring mamatay si Yefan. Hindi naman sa hindi ko siya nailigtas. Ang pinsalang dulot ng orihinal na Chaos Liquid sa akin ay hindi na mababawi sa isang gabi. Ito ang pinakapangunahing kapangyarihan ng kaguluhan, at ginugol ng matanda ang halos buong buhay niya para tulungan siyang harangan ang seksyong ito. Hindi pa banggitin. Na-unblock na niya noong mga unang araw, at ngayon ay hindi na niya kayang harapin ang isang malakas na kaaway, kahit na lumabas ang matanda sa isang maunlad na estado, maaaring hindi ito magampanan ng anumang papel. Napabuntong hininga si Prinsipe Gao, kalooban ng Diyos, kung tutuusin, ito ay nakahinga ng maluwag. Senior, mukhang sisirain ko ang pangako ko. Mapait na ngumiti si Yefan, ginawa niya ang lahat, ngunit kahit anong pilit niya, may limitasyon pa rin. Sa sandaling ito, may bahagyang panginginig ng boses sa Taichu sa kanyang kamay. Bagamat walang salita, mararamdaman ni Yefan ang galit sa simula. Hindi ka nagkakasundo. Hindi. Galit ka ba sa akin? Sumimangot si Yefan, naramdaman ang emosyon mula sa espada. Nakipagkamay siya kay Taichu, pinugutan ng ulo ang hindi mabilang na malalakas na kaaway, at nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Ngayon, sa wakas ay nakita siya ni Taichu sa kanyang tunay na mukha at nakilala ang kanyang lakas. Kahit para sa kanya, nakaukit ang kanyang pangalan.
Gayunpaman, sa unang tunay na laban, inamin ni Yefan na ginawa niya ang kanyang makakaya, okay. Natural na hindi kontento sa umpisa, syempre galit. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, kuya. Tama ka, kung mamamatay ka. Kailangan mong mamatay ng nakatayo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, at hinawakan niya ulit si Taichu gamit ang dalawang kamay. Wala talagang kakayahan, ang magagawa lang ni Yefan ngayon ay ibigay ang lahat. Gatlang M. Umungol si Yefan, desperadong nag-iniksyon ng sword intent sa simula. Sa simula, ito ay parang galit na dragon, na ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa ang nakapapasong itim at gintong apoy ng dragon. Ang compressed sword intent ay bumulwak ng napakalakas na apoy na parang bahaghari, na nagdulot din ng hindi pa nagagawang puwersang nagmamaneho. Sa tulak na ito, sa wakas ay tumigil si Yefan sa pagsunod sa tubig. Sa paglaban sa sakit ng pagkapunit at kaagnasan ng kanyang katawan, sumugod siya sa magulong agos. Tapos na. Walang pakialam si Yefan sa ginintuang maskara, at gusto niyang gamitin ang impetus na ito sa simula pa lang para bumilis at umalis. Kahit anong harapin niya, mamamatay siya sa pag-uwi. Ngunit ang ginintuang maskara ay halatang walang balak na pakawalan siya, at ito ay isa pang flash na talagang hamarang muli kay Yefan. Damn it! Muli. Nang malapit nang mahulog ang puso ni Yefan sa ilalim ng lambak, nagulat siya. Isang itim na kulay abong figure ang biglang pumasok mula sa gilid ng magulong ilog. Ang gintong maskara ay tinamaan ng anino at lumipad sa gilid, na bigong harangin si Yefan. Sa isang iglap, dumaan si Yefan ng maayos at inalis ang gintong maskara. Malabo niyang nakita ang tila figure ng isang babae, na nakaharap sa gintong maskara. Medyo pamilyar ito. Naalala ni Yefan na ito ang babae mula sa matandang pamilyang Lin. Kung siya iyon, posible talaga. Kung tutusin, hindi lahat ay maaaring pumunta dito. Napakarami lang sa kanila sa antas ng tagalikha. Hindi ba't labis ang galit sa akin ng babaeng ito? Hindi kaya hiniling ni Lao Lin sa kanya na iligtas ako. Di bale, tumakas ka muna. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, at umaasa pa na ang ginintoang maskara ay magiging maayos, dahil mababalik niya ang utang na ito sa lalong madaling panahon o huli. Sa di kalayuan, isang babaeng mukhang payak na may ordinaryong damit ang tumingin ng malalim sa direksyong paalis ni Yefan. Sa pagtingin kay Taichu, na ibinuga ang nagbabagang espada, nag-isip ang babae. Siya talaga, bulong ng babae. Parang alam ng Golden Mask na hindi niya maalis ang babaeng ito kaya hindi na niya ito hinabol. Ang mga hanay ng ginintuang teksto ay kumislap sa mga mata ng maskara. Ang mga kakaibang karakter na ito ay patuloy na binubugbog at binago, at sa wakas ay naging mga karakter sa rehiyon ng Hongmeng. Nagsimulang lumabas ang mga mensahe mula sa harapan ng maskara. Administrator, tagapaglikha, lahi ng Chaos, destroyer ng eroplano, binhi ng emperador. Devil Emperor, Dragon Slayer, God Race Destroyer, Human Race Natural Disaster, Hongmeng Conqueror, Myriad the King of the Clan. Ang Panginoon ng mga demonyo ng Kalanliman, ang tagapag-alaga ng Tartarus, ang tagapag-alaga ng lawa ng apoy ng Purgatorio, ang Panginoon ng Dragon. Libu-libong mukha, reyna ng libu mukha. Ang gintong maskara basahin ng isang mahabang listahan ng mga pamagat, marilag at solemna. Queen of Thousand Faces, mangyaring huwag pakialaman ang desisyong ito. Nakialam na ako, mahinang sabi ni Chen Mian. Kung pupunta ako sa sarili kong paraan, iuulat ko ito sa templo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chen Mian. Ano ang ginawa ng batang iyon na mali? Sa antas na ito ay mag-aalerto sa iyong tagahatol. Walang komento. Ang ginagawa niya ay maaaring magbago, tama ba? Natahimik sandali si Golden Mask. Walang komento. Alam ko kung anong klase kayong lahat, ngunit ang Dragon King ay hindi kayo, hindi sa nakaraan, o sa hinaharap. Hindi ko alam kung tama ang kanyang diskarte, ngunit ang batang ito na gusto niya ay naglalakad sa linya kung sino ka. Isang kalsada na hindi pa napagdaanan. Kaya, hanggat nandito ako, hindi siya maaaring mamatay ngayon. Maaari mong subukan ang aking mga particle ng demonyo, o nanlamig ang mga mata na may libu-libong mukha, umalis ka na. Ang hatol ng gintong maskara ang lalaki ay nag-alinlangan sandali. Magsusumbong ako sa templo. Matapos ipakita ang linyang ito ng teksto, nawala ang gintong maskara sa ilog. Kabanata 3619 It's pitch black. Sa magulong ilog na puno ng panganib. Sa wakas ay inalis ni Yefan ang gininto ang maskara, at hindi na nag-abala pang mag-isip. Naiintindihan na niya sa oras na ito kung bakit sinabi ni Prinsipe Gao na sa simula ay sandata ito para tulungan siya. Ang pangunahing enerhiya ng ultra-high pressure jet na ito ay lubhang kapakipakinabang sa magulong mga ilog. Mabilis na bilis, mababang pagkonsumo, simple at bastos. Kahit na hindi alam ni Yefan kung gaano siya kalapit, halatang mas mabilis siya kaysa noong nasa Juyuan siya. Sa totoo lang, ang malawak na magulong ilog, kung may oras siya, gustong mag-aral ng mabuti dito sandali. Ligtas na lang ang pamilya niya at urgent ito kaya hanggat maaari ay mapabilis lang niya. Ilang beses sa gitna, nag-aalala si Yefan na susundan ng gintong maskara. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kung ligtas na talaga ito. Mukhang
Nakaya pa ng matandang mag-asawa ang eksena. Gayunpaman, masyadong maaga para dumating at huli na dumating, bakit ka nandito sa ganitong oras? Malabong naalala ni Yefan na ang babae ay tila sumulyap kay Taichu na may medyo komplikadong hitsura. Maaaring payag siyang kumilos pagkatapos kung i-unblock ito sa simula. Napaisip si Yefan sa kanyang sarili, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Halika, napakaraming tanong sa pagkakataong ito. Kung may oras, kailangan pa niyang kausapin si Laolin pagbalik niya. Hindi lamang ang hukbo ng mga Ghost Emperor sa Underworld, kundi pati na rin ang gininto ang maskara na nagparamdam kay Yefan na ang pagpatay sa Demon Dragon Emperor ay hindi gaanong simple kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay nanggaling sa kanyang bibig. At sa kaharian ng Demon Dragon Emperor, maaaring hindi talaga maintindihan ng iba ang kanilang nakikita. Anak, ito na ang huling hakbang. Kailangan mong humanap ng paraan palabas. Paalala ni Prinsipe Gao sa ring. Ni hindi nito alam kung ano ang nangyari noon, ngunit dahil nakaligtas si Yefan sa krisis, ang paglabas ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Lumabas ka. Ituloy mo ang pag-akyat, di ba lalabas ka na lang? Taas. Ngumisi si Prinsipe Gao, paano magkakaroon ng pataas, pababa, kaliwa, kanan at kaliwa dito? Timog silangan, hilagang kanluran. Ito ay kaguluhan. Nagulat si Yefan, oo, ayon sa Life Endless Theory, kung hindi mo sinasadyang lumampas ito, maaaring makaligtaan mo ang butas sa mundo. Hehe. Sabi mo kapag lumayo ako, diretso ba ako sa base camp ng Underworld? Makakatawa ka pa ba? Nababaliw na si Prince Gao, naghihintay siyang bumalik sa Underworld, ngunit hindi na siya makapaghintay pa. Alamin kung gaano karaming mga panahon. Bagaman halos hindi mo ito mapanatili ngayon at hindi ganap na napupunas ng orihinal na likido ng kaguluhan, mas napinsala ka pa rin kaysa nakabawi. Kung maglilibot ka dito sa loob ng 12-12 araw, kahit na sa wakas ay makakahanap ka na ng paraan, natatakot ako na hindi ka mamatay. Napangiti si Yefan. Hindi naman masyadong masakit. Magsaya ka sa pait, niloloko mo ba ako? Siyempre alam kong big deal yun. Saglit na natahimik si Prinsipe Gao, pagkatapos ay ngumiti ng kakaiba, buti na lang at may ganoong mga iniisip ka. Nagpout si Yefan. Gusto mo bang paalisan ako kahit saglit? May problema ba tayo? Halika, kung hindi dahil sa Demon Dragon Essence ng matandang lalaki, natatakot akong hindi na siya makarecover sa buhay na ito. Ang magulong likidong ito ay hindi sa iyo. Ang ganitong uri ng antas ng emperador ay talagang napakahirap labanan. Kung pag-uusapan, kahit ang Demon Dragon Emperor at ang Thousand-Faced Queen ay walang kapangyarihan sa emperador. Ikaw bata, hanggat hindi mo sisirain ang sarili mo, baka may magagawa ka talaga. Ang rurok ng Wataishin. Narinig ito ni Yefan at nagtatakang nagtanong, ang Dragon King at ang Thousand-Faced Queen ay walang emperor-level artistic conception. Hindi bababa sa hindi nila ginawa sa oras na iyon. Ang kapangyarihan ng isang emperador ay isang pinakamataas na kapangyarihan. Kahit na ang limang tay ay nawasak at muling ipanganak, hindi nila makokontrol ang kapangyarihan ng emperador. Kahit na ang taong nagmamay-ari nito ay maaaring hindi ang nangungunang powerhouse, kahit na ang nangungunang powerhouse ay hindi maaaring puwersahang ariin ito. Tumango si Yefan. Sa katunayan, ang mga tao mula sa Hongmeng ay nagsabi na sila ay pumatay ng ilang mga emperador. Ang antas ng emperador ay upang magbigay ng isang trump card, ngunit ito ay depende sa kanilang sariling antas ng kung ano ang maaari nilang makamit. Siguro dahil hindi ito sumusunod sa anumang mga patakaran, kaya ang inisyatiba ay nasa kamay ng emperador. Sa madaling salita, ang layunin ng espada ng iyong emperador ay piliin ka muna nito, at karapat-dapat ka. Narinig ito ni Yefan at sinabing, ito. Hindi ako sang-ayon. Oh, ano sa tingin mo? Aking uswang, sa simula pa lang, napagtanto ko na hanggang ngayon, ito ay inisip at pinakintab ko ng hindi mabilang na beses, sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Ang madugong labanan ng buhay at kamatayan, ito ay bumangon ng hakbang-hakbang. Maaari mong sabihin na mayroon itong mga kapangyarihan sa sarili nito, ngunit kung hindi ko ito natuklasan, maaaring hindi ito lumitaw. Sa tingin ko, ang kapangyarihan ng emperador, ito ay dapat umakma at makamit ang isa't isa kasama ang emperador. Katulad ko at ang aking espada, sila ang aking malapit na kaibigan sa buhay at kamatayan, at walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang katayuan. Natahimik sandali si Prinsipe Gao, at hindi itinuloy ang paksa. Anak, humanap ka ng paraan. Hindi gaanong nagsalita si Yefan. Talagang hindi siya naglakas loob na magpahinga ng sobra. Kung talagang nalampasan niya ang labasan, nakakatuwa. Sa pag-asa sa nakakatakot na speed bonus na ibinigay sa simula, malinaw na naramdaman ni Yefan na naalis na niya ang panahon kung kailan siya ay labis na sinalakay ni Yinchi. Tumaas ang konsentrasyon ng enerhiyang yang sa paligid niya, na nangangahulugan din na hindi siya malayo sa labasan. Ayon kay Prince Gao, malamang na isa lang ang labasan, at iyon ay isang Juyuan Hole sa Hongmeng. Gayunpaman, hindi man lang napansin ni Yefan ang butas. Sa desperasyon, maaari lamang subukan ni Yefan na tumingin sa paligid.
Ngunit dahil sa kaguluhan ng oras at espasyo sa ilog, si Yefan ay tumatalon sa paligid na parang isang walang katapusang labyrinth. Damn! Kailan mo ito nahanap? Si Yefan ay talagang nababalisa ngayon, dahil kahit si Wu Zuang ay tila hindi niya kayang tulungan na makahanap ng butas sa oras na ito. Anak, huminahon ka, subukan mo pa. Nahulog sina Prince Gao, Mian, at Bai Chen sa coffee shop, at pinagpapawisan sila. Gayunpaman, wala sa kanila ang may karanasan sa ganitong uri ng bagay, at marahil walang nakagawa nito mula noong sinaunang panahon. Kinaladkad ni Yefan ang kanyang pagod na katawan at nagpatuloy sa paglilibot. Biglaan. Sa ulirat ni Yefan, nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa magulong ilog. Ha! Sumimangot si Yefan, para kumpirmahin kung nagkamali siya, inalis niya ang simula at tumigil. Anak, ano bang problema mo? Hindi ito ang oras para magpahinga. Kung papasok ka sa ring, hindi mo talaga alam kung saan ka lilipad. Sa katunayan, kung hindi nakita ni Yefan ang magulong enerhiya, hindi siya maaapektuhan ng ilang kapangyarihan sa kalawakan. Natangay, karamihan sa mga tao ay naliligaw na. Isa bang, radyo? Anong pinag-uusapan niyo? Naguguluhan si Prinsipe Gao. Hindi ito pinansin ni Yefan, ngunit patuloy na hinanap ito, hinaluan ng magulong orihinal na likido, isang bakas ng artificial na bakas. Pagbabago-bago. Isa itong detective fluctuation. Kahit na hindi maintindihan ni Yefan ang maraming kapangyarihan ng kaguluhan, naiintindihan pa rin niya ang electromagnetic wave na ito. Pwede bang? Biglang gamulo ang isip ni Yefan, nag-iisip ng posibilidad. Hinanap niya ang direksyon kung saan nanggaling ang radyo, nilock ito, at lumipad ng tuluyan. Bagamat tila walang pinagkaiba sa ibang bagay mula sa harapan, totoo naman na may ganoong pinanggagalingan ng signal. Habang lumilinaw ang signal ng radyo, naramdaman ni Yefan na malakas ang tibok ng kanyang puso. Pigilan ang iyong hininga at tumutok. Hindi ko alam kung gaano katagal, naramdaman ni Yefan na medyo naging pamilyar ang kapangyarihan ng kaguluhan sa harap niya. Ang larangan ng paningin ay pumasok sa isang itim na itim. Kabanata 3621 malaking kamay. Wow! Ang engkanto kagubatan lihim na kaharian, ang kamandag ng bukal ng tubig, splashed up. Isang lalaki ang sumugod sa tubig, ang buo niyang katawan ay tila napaso sa kumukulong tubig, nakakakilabot tingnan. Yefan iyon. Ang Black Gold Sword Radiance ng simula ng panahon, na dulot ng pamimilit ng Sword Intent, direktang nabasag ang malaking bilang ng mga nakapaligid na halaman sa isang iglap. Kahit sa ilalim ng buong Fairy Lake, parang lindol, nanginginig. Ang mga instrumento sa laboratorio sa baybayin ay humahampas din sa mga sparks, twisting at deforming, at lahat sila ay nascrap. Nagmamadaling pinigilan ni Yefan ang kanyang layunin sa espada. Kung ang lugar na ito ay nawasak, Biluodes ay kailangang makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang magiging anak. Nasa magulong ilog siya, at hindi niya alam na naglabas na pala siya ng ganoong kalaking armas. Pagpipilit. Pagdating sa baybayin, tumingin si Yefan sa isang tumpok ng pamilyar na kagamitan ng Union Group at hindi niya maiwasang mapangiti. Diretso niyang ibinagsak ang sarili sa isang nabasag na instrumento at marahan siyang niyakap, hindi alintana ang mga kislap ng kuryente na bumubulusok sa kanya. Alam ko, hindi mo ako binaygo. Kasabay nito, ang pangunahing bulwagan ng Elf Royal Palace. Bahagyang kumunat ang noo ni Vilordes na nakaupo sa trono. Napatingin siya sa direksyon sa likod niya, nag-iisip. Kamahalin. Ang Wind Elf na pinakita ni Sylph ang reyna sa ulirat at nagmamadaling nagpadala ng boses. Ito ang presensya ng messenger ni Hongmeng. Kung ang ugali ay masyadong walang galang, magdudulot ito ng malubhang problema. Kamahalan, anong nangyari? Tanong ni Sylph sa pamamagitan ng voice transmission. Bahagyang umiling si Vilordes, ayos lang, baka masyado akong sensitive. Marahan niyang hinaplos ang ibabang bahagi ng tiyan niya, iba naman ang katawan niya kumpara kanina. Elf Queen? Naruroon ang messenger na ito, tingnan mo ang sound transmission, hindi ba't napakatalino? Hindi kaya may pinag-uusapan sila para harapin ang sabuatan ng messenger na ito. Isang gwapong lalaking may mahabang buhok na nakasuot ng dilaw na roba, na may palawit na jade na may pattern na asul na dragon sa kanyang baywang, ang nakaupo sa pangunahing bulwagan. Diretso niyang isinabot sa ere ang upuan, mas mataas pa sa trono ni Vilordes. Sa tabi niya, mayroon ding dalawang mabangis na dalaga, na mayabang na nakatingin sa isang grupo ng mga duwende. Kahit na ang 4 na duwende at isang grupo ng matataas na antas na matatanda ng mga duwende ay labis na hindi nasisiyahan, hindi sila nang ahas na magsalita. Sa sandaling dumating ang lalaking ito, alam na nila na hindi ito madaling pakitunguhan. Ang defensive magic circle ng Fairy Forest ay itinuturing na wala, at ang pamimilit nito ay halos maihahambing sa Diablo at ng Diyos na Hari. Kasama ang dalawang kasambahay, lahat sila ay nasa kaharian ng kaguluhan. Ang mga damit sa kanilang mga katawan ay mukhang simple, ngunit lahat sila ay mataas na antas ng pagtatanggol na espiritual na mga sandata na may masaganang espiritual na enerhiya. Ito ang pundasyon ng Hongmeng. Ang sinumang messenger na may dalang sulat ay gagawing parang isang mabigat na kaaway ang kaharian ng elf.
Bilang panauhin, tumayo si Chu Yunyao sa likod ng bulwagan at tahimik na nakinig ng hindi nagpapakita. Espesyal na sugo na si Huang Jiangyo, masyadong mag-alala, hindi kami gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, at hindi ito ang aming paraan ng pag-aaliw sa mga bisita. Haha, hindi mo ba ginagawa, o hindi mo kaya? Tumawa si Huang Jiangyo, ang iyong ligaw na maliit na elf na bansa, kung ang espesyal na sugo na si Ben ang namamahala pa rin sa pangunguna sa lupain noon, natatakot ako na ito ay nabura sa isang kamay. Nilabanan hanggang ng mga duwende ang kanilang galit, bawat isa ay may malamig na mukha. Hindi maganda ang mukha ni Biluodis, sinabi lang niya sa karaniwang tono ng Reyna, Special Envoy Huang, ang imbitasyon ni Hongmeng ay natanggap na ng haring ito, mangyaring bumalik. Hindi ito imbitasyon. Umiling si Huang Jiangyo. Kamakaway ang kanyang daliri, ito ay isang utos. Ang Patronus ay napakamaawain, binibigyan kayo ng mga ligaw na barbaro ng pagkakataong makakuha ng pananaw. Kung hindi dahil sa pagtangkilik ng Patron Saint, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makita ang aming Grand Sect ng Hongmeng. Pagkatapos mong panuurin ito, natural na hihinto ka sa pag-iisip tungkol sa mga kalabisan na bagay, at susundin mo ang aming Hongmeng. Said to be honest. Hindi gusto ng espesyal na sugo na ito ang desisyong ito kung tutuusin. Ang pagpatay sa mga barbaro ay isang magandang paraan para sanayin ang mga bata. Nang marinig ang mga salitang ito, ang duwende ng apoy ay hindi na nakayanan ni Salamander. Isang kagat ng barbarian. Isa kang salbaheng lahi. Hindi nagalit si Huang Jiangyo, ngunit ngumisi lang at tumingin, Fire Elf. Nagkataon lang, ang espesyal na sagong ito ay kabilang sa angkan ng Phoenix, tingnan natin, sino ang apoy na mas maunlad. Bago siya matapos magsalita, isang gininto ang pulang Phoenix na apoy ang sumambulat mula sa talampakan ng mga paa ni Salamander nang walang babala. Ah! Gitling! Napasigaw si Salamander, nasusunog ang kanyang balat sa bilis na nakikita ng mata. Dahil sa sapilitang pagsupil sa cultivation base, hindi napigilan ang kapangyarihan ng Fire Elf ni Salamander. Nang makita ang eksenang ito, humajijek ang dalawang katulong, kinukutsa ang mga duwende sa sobrang kakayahan. Isang turquoise light curtain ang natatakpan, na pilit na pinipigilan si Feng Yan. Si Vilordes ang kumaway sa gintong tungkod at pinigilan ito. Envoy Huang, oras na para umalis ka, galit na sabi ni Vilordes. Fair na. Ngumisi si Huang Jiangyo, okay, kapag bumalik ang espesyal na sugo, magsusumbong siya kay Hongmeng, ang iyong kaharian ng duwende, at lalaban sa espesyal na sugo. Ayokong pansinin ang kabaitan ng Patronus. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Sigaw ni Sylph. Ikaw ang unang hindi gumalang sa espesyal na sugo. Ibinuka ni Huang Jiangyo ang kanyang mga kamay. Ikaw. Pinutol ni Vilordes ang mga salita ng kanyang nasasakupan, at sinabi sa isang paghahatid ng boses, tama na, hindi niya intensyon na umalis ng direkta, walang kabuluhan ang pangangatuwiran. Special Envoy Yellow, malamig na tanong ni Vilordes, hindi ko alam kung paano mo maiibsan ang iyong galit. Isang grupo ng mga duwende ang nakaramdam ng kahihiyan, ngunit alam din nilang nandyan ang Reyna para protektahan sila. Hindi nila kayang panatilihin itong si Huang Jiangyo, at kung susubukan nila ang kanilang makakaya na patayin siya, magdudulot ito ng kapahamakan sa karera. Ayan na. Itinuro ni Huang Jiangyo sina Salamander at Sylph. Kayong dalawang elf envoy ay walang galang sa espesyal na sagong ito, kung gayon. Ibigay mo sila sa akin, at babalik ako at tuturuan sila ng mabuti. Sabi ni Huang Jiangyo sa likod, ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng masamang liwanag. Sa sandaling marinig ito ng mga duwende, alam na nila kung anong ideya ang ginawa ng taong ito, at lalo silang nagalit. Presumptuous. Ano ang pagkakakilanlan ng apat na duwende, paano ka magiging napakalapastangan? Saway ng isang elder na duwende. Pagkakakilanlan. Tawa ng tawa si Huang Jiangyo, at ang dalawang katulong sa likod niya ay tumawa rin ng malakas. Sineseryoso talaga ng isang grupo ng mga barbaro ang kanilang sarili. Kung hindi dahil sa iyong Reyna na kailangang pumunta para manood ng 8 Sex Grade Competition, ang espesyal na sagong ito ang magpapatulog sa iyong Reyna ngayon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sa wakas ay galit na galit ang mga duwende. Hindi ito nakita ni Vilordes, ngunit huli na para pigilan siya. Isang grupo ng mga elder at mandirigma ng duwende ang galit na nagpakilos ng mga natural na spellang, iba't ibang mga elf arrow, mga letigaw ng ubas, mga wind blades. Umaatungal patungo kay Huang Jiangyo. Ngunit si Huang Jiangyo ay nagbuhos lamang ng 12-dosenang mga Phoenix Flame Arrow, at ang lahat ng mga pag-atake ay nalutas, at ilang mga elder ng duwende ang nasunog hanggang sa namatay sa lugar. Sa bulwagan, ang apoy ay naglalagablab, at ang mga duwende ay umiiyak ng mapait. Ang mga barbaro ay mga barbaro, sila ay lampas sa kanilang sariling kapangyarihan, mapanlate na sabi ni Huang Jiangyo. Mabilis na nagsagawa ng hilang spell si Vilordes upang mapatay ang ilang apoy, ngunit wala siyang magawa sa ilang namamatay na matatandang lalaki. Sumulyap kay Huang Jiangyo, si Vilordes ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bamandabi, makikipagkita ang haring ito sa iyong patron at sasabihin sa kanya na may ginagawa kang mali dito. Ngumisi si Huang Jiangyo, Elf Queen, tanga ka ba?
Ang espesyal na sugo na ito ay mula mismo kay Hongmeng, ikaw ay isang grupo ng mabubuting tao. Mga barbaro na hindi kailangan. Sigurado ka, gusto mong pukawin ang amin. Hongmeng Phoenix Clan para sa isang panandali ang galit. Wala. Ngayon, hindi ka gumagalang sa espesyal na sugo. Kung tumanggi kang ibigay ang 2 duwende, kung gayon. Ngumisi si Huang Jiangyo, Queen, maaari kang magpalipas ng gabi kasama ang espesyal na sugo. Hindi niya ginawa. Tapusin ang kanyang mga salita. Biglang kinilig si Huang Jiangyo. Isang malaking kamay, biglang mula sa likod, dahan-daang dam-aikit sa kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ni Huang Jiangyo. Paano ito posible? May lumalapit, at hindi niya ito napansin. At si Virodes, ang elf envoy, at iba pa, ay isa-isang ibinuka ang kanilang mga bibig. Sa kanilang magagandang mukha, hindi ka panipaniwala, tuwang-tuwa, nasasabik, hindi masasabi. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.